Itong mga marker sign na hugis puso, mga triangle na bato, ay madalas lagi itong magkasama sa Yamashita Treasure Site. Itinatanong ni ka-treasure hunter na saan matatagpuan ang Yamashita Treasure. Madalas kapag ito ang ating makikita. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Idagdag din natin itong nakakuha ng Buddha at ilang pirasong gold bar ng isa sa ating ka-treasure hunter. Kung tunay nga ba ito, pag-uusapan din natin yan. Welcome back na naman po sa aking channel Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po sa isang katanungan ng ating pong ka-treasure hunter na nagtatanong, ano nga ba ang meaning daw ng mga triangular o triangle na nakaukit sa bato at mga hugis pusong bato o mga hugis puso na nakaukit sa bato na kanya pong nadiskubre, nakita sa kanilang lugar. Atin po itong pag-uusapan at ibabahagi natin sa kanya, sa inyo, ang ilan po sa mga kahulugan ng mga ganitong klaseng Yamashita Treasure Sign markers. At idagdag din natin ang isa pa nating itatapik, no, tungkol po dito sa nakakuha ng Buddha, no, na maliit at ilang pirasong gold bars. Totoo kaya ito? Ipapakita natin sa inyo ang video na ipinadala po sa atin ng isa sa ating ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay, mga subscribers, bashers, haters, at sa lahat po ng mga mahihilig sa treasure hunting adventure at hindi mahihilig na nakapanood. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. So ang ating topic nga na ibabahagi sa inyo sa araw po nga na ito ay tungkol nga po dito sa mga sign markers, palatandaan ng Yamashita Treasure na mga hugis pusong bato o mga hugis pusong nakaukit sa bato, mga triangular na mga bato o mga triangular na nakaukit sa bato. Itong dalawang ito ay laging magkasama sa Yamashita Treasure Site at nagsasabi nga ito ng may kayamanan sa lugar kung saan ito matatagpuan. At ayon sa Yamashita Treasure Code, ito ay siguradong may karga kapag nakita natin ang mga ganitong klaseng mga sign markers. Pero bago tayo dumiretso, ay mag-shoutout po muna tayo kasi may mga nagpapa-shoutout, no? Shoutout kay Ka Alvin, no? Kung taga saan ka man, Ka Alvin, shoutout sa iyo. Kay Vince Dison, kay Jeff Pawix, Noel Sulon, kay Ka Impoy, Brother Impoy, Brother Mioy, no? Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta dito po sa aking channel Yamashita Treasure Hunting Topics, no? So diretso na tayo, tutungo na tayo sa atin pong pinaka-topic na pag-uusapan ngayon. Ito nga ay itong mga sign na ito, hugis puso, mga triangles, at sabi ko nga kanina, no, kapag makakita kayo ng hugis puso ay siguradong may triangle yan. Hindi kasi hiwalay o hindi nagkakaiwanan ang heart at saka triangles. Magkakasama po itong mga sign markers na ito. Hindi tayo makakita ng triangles na walang puso at hindi rin tayo makakita ng hugis puso na walang triangles, no? Madalas ito ay mag-asawa ang
triangle at saka hugis puso. Ang hugis pusong bato, no, na tinatanong ng ating ka-treasure hunter, ay madalas ito ay mapa, Yamashita treasure map, kapag ito ay nasa itaas. At ang tinutukoy nito ay ang tunnel, pinapahanap ang tunnel, no? At hinati ang mga kayamanan, hinati sa dalawang malaking bolts, no? Yamashita treasure bolts kapag hugis puso. Ito ay nakaukit man sa bato or bato na hinugis na mga hugis puso, Yamashita treasure marker. May kaibahan lang sila kapag napakalaki yung hugis puso. Ang ibig sabihin nun ay malaking Yamashita treasure, no? Napaka dami. Ang puso kasi buried treasures, na it represents na pinagkukutaan, pinagkakampuhan talaga ng mga Japanese ang area. Tumutukoy nga ito numero 1, tandaan natin, tunnel. Kapag nakita natin ang hugis puso, yan ay siguradong may tunnel, closed tunnel or void space, no, na nasiraduhan o nag-collapse o tinakpan ng mga tunnel. Yan ang tinutukoy ng hugis puso. Sa itaas ay magiging mapa ito na nagsasabing hanapin ninyo ang tunnel na tinakpan or space, kuweba na naitunnel sa ilalim, no, na sinaraduhan. At yan nga ay mapa ng Yamashita treasure kapag nakita natin ang hugis puso sa area. Tandaan, take note, ang hugis puso sa itaas ay madalas yan ang itsura ng bukid, itsura ng lugar. Kapag nag-drone tayo sa itaas, titingnan natin ang view mula sa itaas, ay kung ano ang makikita nating hugis puso na yan ay halos kaparihas ang itsura sa bukid, nahati sa creek, no? Sa magkabilaang pisngi ng bundok. At sa magkabilaang pisngi ng bundok ay mayroong itinatagong Yamashita treasure at nakalagay ito sa tunnel. Laging tunnel ang tinutukoy ng mga hugis puso. At kapag ito naman ay nakabaon, tandaan natin na ang hugis puso ay may duplicate sa ilalim. May kaparehas itong markers. Kung ano makikita mo sa itaas, ay may makikita ka sa ilalim na mga hugis puso. Parehas din ito sa triangles. At kapag nakita natin ang hugis puso, ito ay guide kung saan ka pupunta, kung saan ka magtatanil. Tandaan natin na ang hugis puso ay laging nagtuturo ng eksaktong direksyon kung saan tayo magbubutas o saan tayo magtatanil. Tinutumbok niya ang kinaroroonan ng iba pang sign markers na posibleng nagtuturo sa lagusan o daanan papunta doon sa tinatawag na space, void space, kwarto o kinaroroonan ng treasure bolts. Tandaan po natin yan. So, ibig sabihin, ang hugis puso ay ang tinutukoy ay kayamanang itinago na nakatanil o nasa loob ng kuweba na naitanil, no? Itinago sa tunnel na ipinapahanap ng mga hugis puso. Tunnel ang laging sinasabi ng mga hugis puso. At ang triangle naman, mga ka-treasure hunter, tandaan natin ang triangle ay may 3 sulok. Kapag sinabing triangle ay madalas, ay madami, no? Ikinalat ang mga treasure sa itaas. Bukod sa 2 treasure bolts na malaki, ay mayroon pa itong mga ikinalat sa itaas. At ito ay mga tinatawag na
multiple treasures deposit, no? Ito ay magkasama minsan sa itaas na nakahilera or magkabila ang pisngi divided sa creek na may nakatriangles na mga punong kahoy or mga nakatriangle na mga bato. Yun ang pinapahanap ng triangle na bato. Mga punong kahoy na nakapurmang triangles at mga batong nakapurmang triangles. Tandaan po natin ito. Kung wala tayong makitang mga punong kahoy na naka-triangles, may mga batong naka-triangles for sure. Yan ay subok na natin, subok ko na, subok din ng mga iba pang mga treasure hunter, na kapag nakakita tayo ng mga ganyan, nakakita sila ng mga ganyan, automatically ang pinapahanap ay mga naka-triangle na mga puno at mga bato. Subalit, nasaan ang Yamashita treasure, no? Ayon sa mga experience ng mga nakahukay, iba't iba po ang kinaroroonan ng Yamashita treasure. Depende sa engineer na nagbaon. Mayroong mga nakatriangle na mga punong kawayan na napagkuhanan ng Yamashita treasure na mga gold bars sa northeast 50 meters mula sa mga sign marker sa gilid ng sapa or creek. So may tubig na kaunti. At walang sign markers, medyo distansya. Kapag ito ay banking na triangle, no? At may nakakuha naman na perfect na naka-triangle, parehas ang sukat. Parehas ang sukat ng puno. So kung makakita kayo ng triangular ng mga punong kawayan or mga punong kahoy, ay sukatin ninyo kung eksakto ba na pare-parehas ang sukat. May nakakuha sa gitna mismo ng naka-triangle na mga bato or naka-triangle na mga punong kawayan. So dalawa kasi ang recovery operations ng triangular. Mayroong distansya, northeast, no? Mayroon namang sa gitna ng naka-triangle. Kapag ito ay pantay at kapag hindi ito pantay ay nandoon sa paligid, no? Kapag hindi pantay, nasa paligid at kadalasan northeast yung mga napagkuhanan. Pero hindi pari-pariha yan. Ang maganda kung mayroon kayong detector, scanners na mamahalin na legit na nakakatukoy ng Yamashita treasure. Sabi nila hindi daw aabot sapagkat may blocker. Tanggalin nyo muna yung lupa, pakanal sa paligid. Ukain nyo muna yung mga lupa bago mag-detect para matanggal yung mga blocker, yung mga may itim na lupa na naghahadlang para makita sa scanner sa ilalim. Yun muna ang rules, no? Cleaning, no? Magtanggal ng takip bago pwede nang ma-detect. So mahalaga yung mga detectors, scanners. Kung wala, tiyaga lang talaga, suntok sa buwan. So yun po ang pinapahanap ng mga triangles niyan. Although napakaraming meaning, no, ng mga triangles at mga hugis puso, depende sa posisyon. Ang mga triangles na nakaukit sa bato, depende sa itsura, depende sa posisyon. Pero yung binigay natin in general, yun ang pinapahanap. At madalas na kapag nakakita tayo ng mga batong triangles, ay nagtuturo ito, gilid talaga ito ng may tubig, no? Either is water spring, creek, sapa, no? Gilid ng beach, basta't malapit sa tubig, ang triangular na pahaba, yun ang tinutukoy. At magkasama nga sila diyan, triangular na pahaba, may mga X, cross, no? Mga cross or X ay tumutukoy yan sa malapit sa tubig, una sa tubig, gilid ng sapa or creek. Yun ang mga pinapahanap sa mga ganitong klaseng sign markers. Kaya maganda ang mayroon idea, no? Kahit makita natin, no, na nandoon siya sa malapit sa sapa, may mga nagtatanong gaano kalalim, no? Sa mga nakakakuha, nakakahukay ay 100 feet, no, pailalim. Yung mga pinaka mababaw na big deposit ay 120 feet, 100 feet.
yun ang napagkuhanan ng Yamashita Treasure. Kaya kung maghukay lang kayo ng 20 feet, 50 feet, ay hindi ninyo maaabot, hindi pa ninyo naabot ang Yamashita Treasure. Sapagkat karamihan kasing nakakakuha ay mga nagpa-project ng building, may mga backhoe, no, may mga heavy equipments. Sila ang madalas na nakakahukay ng Yamashita Treasure. Kaya kung bara-bara lang, pala-pala lang, ay suntok sa buwan ang paghahanap po ng itinatagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Yan ay experience ko na sapagkat nakaranas na po ako ng mga ganyang klaseng sign markers na ginamitan ko ng pala at bara na ako ay nahihirapan. So yun po ang ating kasagutan sa katanungan po ng ating ka-treasure hunter, no? Tunnel ang tinutukoy ng heart mapa ito sa lugar. At ang triangular na mga bato, nakaukit sa bato, ang pinapahanap ay mga triangles na mga punong kahoy at triangles na mga bato. Nasaan ang treasure? Yun nga, no? Hanapin sa paligid. Di natin masasabi kasi hindi naman tayo ang nagbaon, no? Kahit sinong magaling dyan ay walang makapagturo. Maliban sa tinatawag na prospecting lang, analysis yun. So natumbok man natin o hindi, importante nakapagbigay tayo sa inyo ng napakagandang idea. At kung mayroon tayong pagkakamali, tayo ay humihingi sa inyo ng sorry. Sapagkat di naman tayo talaga perfecto. So idagdag natin ito bago tayo magtapos. Ito pong nakakuha ng Buddha, no? Buddha at ilang pirasong gold bars maitim, no? Nilinis niya. Ito po'y naipadala lamang sa atin na video at hindi naman sa atin ito. Nakita natin na kulay yellow yung nilinis niya, no? Gumanda. Yung Buddha ay parang bata. Mayroon talagang ganitong mga treasure ng Yamashita Treasure na yung kayamanan na ganitong klase ng mga budang maliliit, gold bars na maitim, hindi pa ako nakakita. Pero nung nilinis ay yellow. Iwan ko kung ano yung maitim. So paki-comments na lang sa ibaba kung totoo ba ito o hindi, sapagkat ako sa paningin ko, kung ako ang tatanungin, ay hindi ko masasabi. Hindi ako makapag-judge kasi wala ako sa personal, no? Hindi ko alam kung mabigat ba yun o hindi ko nakilatis. Madali lang kasing sabihin totoo, madali din sabihin piki. Ang mahalaga, nasa personal tayo. Kaya kung sino magaling dyan na magkilatis, pwede po kayong mag-comments kung totoo nga ba ito, tunay nga ba ito ang kanya pong nakuha. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo ay makakahanap. Dahil man ito. Ito, giluwa na. Ay! Hindi po. Sumandang ba sa itong katundaghan? Kamera ng gasolin ang gatag ni Kuan. Rugong.
Sino nag-uo? Tato lang ng iyang ipon ba? Ilaw na kayo eh.